The Department of Agriculture has discovered smuggled onions being sold at Paco Public Market during a surprise inspection. No import permits were issued this year, making all imported onions in markets illegal. These onions, larger and smoother than local ones, are sold at 120 pesos per kilo, hurting local farmers during the post-harvest season. The DA also warned of possible health risk, including E. coli and heavy metals found in previously seized shipments. The DA is now coordinating with the PNP to trace the source of the smuggled goods. Meanwhile, starting July 1, the agency will lower the price cap on imported rice to 43 pesos per kilo to ease the burden on consumers. Kaka-harvest lang, nababawasan yung kita ng ating mga farmers di ba? At kumikita lang yung walang investment sa pawis at pagod. Hindi tama yun. Yung mga nahuli na smuggled na onion few weeks ago or few months ago, ang problema doon may E. coli. Pangalawa, meron traces of heavy metal. Iimbestigahan po yan, and nabanggit nga natin na top to bottom na lang. From the sources, we will try to track down saan yung volume na pinanggagalingan yan. Now let's discuss this issue further with Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. ASEC, thank you for joining us. Hi, Angelo and Angela. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Yeah, ASEC, I'd like to start off now kasi I've seen also in the market kasi ang explanation sa report parang the bigger and smoother ones kasi kung walang seal ng pagka-import, ang nakikitang i-determine natin, yun ang imported. Nakakabahala kasi may E. coli pala tsaka tainted with heavy metal. So, saan po kumalat itong mga onions na ito? Sa mga markets lang? Anong area para maiwasan ang kababayan natin? Angelo, ganito. Yung sa onion kasi, walang ini-issue ang Bureau of Land Industry. Siya yung agency na namamahala doon sa crops natin for imports. So walang ini-issue na sanitary and phytosanitary import clearance ang BPI for red onion. So nung nagpunta kami sa Paco Public Market dito sa Maynila, nakita natin na mayroong mga imported na sibuyas. Kasi yung imported na sibuyas, kita naman yan yung malalaki. Yes, Kasi yung locally produced onion are relatively smaller than the imported one. So madaling makita yung difference doon pa lang sa size. So yun nga, nabanggit nyo, based sa mga previous operations, nakita at na-test din ng BPI na hindi safe for human consumption dahil may mataas na content ng metal and other problems on sanitary and phytosanitary. So hindi dapat yan ilabas sa merkado kung smuggle, kasi unang-una pag smuggle yan walang testing na ginawa from the source at saka dito sa atin when it arrived. So pag ganan, yun nga, medyo delikado yan at nang walang testing na ginawa. So we do not allow that. Okay, before that, I'd just like to clarify with that kasi sabi sa Paco Market to nakita, is there a possibility na kumalat to all over the metro? Nabanggit ni Secretary nung nandun na posibleng, siyempre kung nandun yung sa Paco, we assume na talagang yung nag-smuggle niyan ay inilabas sa ibang bahagi rin ng Metro Manila o perhaps sa ibang areas din. Kaya ang isinama ni Secretary ng DA ang ating kapulisan para makita nila exactly kung ano yung imported saka hindi. At napatunayan doon na talagang merong smuggling. So ititrace ngayon ng ating kapulisan na kung saan yun nanggaling. Ang importante doon, matrace kung saan mga warehouses para ma-operate agad sila. Yun nga, I was gonna ask that question na how are you going to trace yung supplier? Because if you will talk to the vendors there sa Paco Public Market, sinasabi po nila, ay kinuha lang namin to sa bagsakan, di ba, hindi nila kilala. Are they also liable, itong mga vendors na to? And yun nga po, how are we going to trace kung sino yung supplier nito? At kung is this the first time na nangyari ito sa Paco Public Market? Angela, normally, kasi meron na tayong bagong batas at Agricultural Economic Sabotage Law at in-spell out doon sino yung mga liable, including truck driver, pati na rin yung mga anong tawag dito, yung nasa
nasa warehouse, pati sa doon sa naglalabas nito. Actually, maraming pwedeng makasuhan dito. But of course, doon sa palengke kasi, sila yung nasa tail end eh. So, hindi natin sila masyadong titingnan. But nevertheless, ang gusto talaga ng ating pamahalaan dito, matrace hanggang saan. Sino talaga ito from the warehouse, sino nagpalabas ito sa customs, para masigurado na hindi na talaga ito maulit. Kasi hindi lang ang pinapahirapan dito yung ating mga magsasaka. Kasi yung kita nila, of course, masisira. But ang general public, kasi yung health and welfare nila, kung talaga mayroon itong mga heavy metals at saka mga hindi magandang bakterya o anuman, makakasama yun sa kalusugan ng general public. So if may possible smuggling ng onion, usually kasi sa mga container na yan in the past, may kasamang ibang crops or fruits or vegetables. Are we looking now or investigating of the possibility na aside from onions, may nakapuslit din ng ibang mga crops, onions, or vegetables? Tama yan, Angela. Normally, mga misdeclaration eh. Ang ilalagay nila, kunwari, ibang commodity, ibang product, not necessarily agricultural products. Tapos, yun nga, ang laman pala, onions na smuggle naman. So, pwede kasing technical smuggling or yung talagang smuggling. So, titingnan yan lahat. Actually, sa mga operations natin, hindi lang sibuyas, pati ibang gulay, karne, na-smuggle din, pati isda. So lahat yan ay tinitingnan ng ating enforcement. Katuwang of course ang customs at saka iba pang kasangay ng ating pamahalaan. Alright, siguro can you give us an update na lang po doon sa yung pagbaba po ng presyo ulit ng imported rice from 45 to 43? Yes, starting July 1, yung ating maximum suggested retail price for premium imported rice, ito yung 5% broken. So ibababa na yan from the current price of 45 pesos per kilo to 43 pesos per kilo. Alright, so hingi na lang din po ako ng update, ASEC, doon po sa usapin ng rice tarification law na ngayon po ay may mga usapin po, no, mga nagsasabi po na ibalik na lang po ito sa 35%, no, na ginawa po kasi nating 15%. Where are we in that issue right now po? Actually, the tarification per se ay do part yun ng rice tarification law, pero ibang usapin yun. Under tariff commission yun. Yung sa tariff, dati 35% yan, yes. Regardless kung saan, actually nauna pa doon sa most favored nation, sa outside ng MFN actually 50% yan, pero naglabas ng EO dati na uniform na 35% regardless kung saan ang source. And then yun nga, sa EO 62 ay ibinaba yung taripa from 35 to 15%. Nagkaroon ng usapin sa yung huli dito sa Quad Committee hearing sa Kongreso, at ang isa sa rekomendasyon ay ibalik sa 35%. Ang DA naman po ay nag-agree, pero dapat dahan-dahan yung pagbalik sa 35% from 15%, kasi pag bibiglain natin yan, definitely it will shock the market at yung mga existing program natin ay maapektuhan. And secondly, dapat isabay yung pagtaas ng taripa doon sa panahon na nag-harvest, doon sa mga bansang pinanggagalingan. Majority naman galing Vietnam and other parts of the ASEAN. So dapat lang isabay para hindi rin mag-cause ng sharp increases sa presyo. Kasi pag harvest, of course, ay maraming supply, hindi masyadong nararamdaman din kung merong taripa na idadagdag. Okay. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras sa Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Thank you so much for your time. Maraming salamat din po at magandang umaga.